lumobo na sa 87 individual ang inaasahang mapapamaskuhan ng patong-patong na reklamong plunder, malversation, anti-graft at iba pa batay sa year-end report ni Public Works Secretary Vince Dizon kaninang umaga. Dawit sa rekomendasyon ang malalaking pangalan gaya ni na dating House Speaker Martin Romualdez, ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan, mga kontraktor at maging ang tinanaguriang BGC Boys. Tinutukan niya ni Dustin Bayog. Aabot sa 87 individual ang binigyang pangalan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na dapat managot at kasuhan kaugnay pa rin sa manumalyang flood control projects. Ito ang kanyang inilantad sa isinagawang year-end press conference kanina umaga kung saan naging katuwang niya rito ang ICI at ang DOJ. Lahat ng 87 ay nirekomendang kasuhan ng iba't ibang kaso gaya ng plunder, malversation, anti-graft, bribery at iba pa. Kabilang dito sina dating House Speaker Martin Romualdez, mga Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva, dating kalihim na si Manuel Bonoan, mga Undersecretary at dating COA Commissioner. 87 individuals. Kasama dyan si former Speaker Romualdez, si former Congressman Zaldico, si Diskaya, former Secretary Manny Bonoan, senators, congressmen, USECs, a COA commissioner, etc. Congressmen. 87 na yan. Lahat yan nasa ombudsman na. Bukod sa mga senador, kongresista, kasama rin sa listahan ng mga dating DPWH officials, kabilang mga tinatawag na BGC boys at iba pang mga sangkot na kontraktor. Mula sa 87 na ito, 23 rito ay mayroon ng kaso sa korte. 9 naman dito ay naaresto na at habang pinagana pa ang 7 individual, kabilang si dating Ako Bicol Representative Zaldico. Mula sa year-end presscon, nakapagtala na raw ang DPWH ng 13 billion frozen assets mula sa mga sangkot sa flood control mess, kabilang higit 4,000 bank accounts, mga insurance policy, air and motor assets at iba pa. Samantala nakahanda na raw sa Enero ng susunod na taon ang pagpapasa ng ICI at ang DPWH sa Ombudsman sa report findings nito sa flood control project sa Cebu bilang pagpapanagot sa mga sangkot. Sa January, I think magiging ready na ang ICI at ang DPWH dun sa report ng mga gagawin nating pananagot sa Cebu. Dahil dun sa nakita nating mga problema sa Cebu, sa flood control project sa Cebu, magiging ready na ang ICI at ang DPWH to submit their reports and their referrals and our referrals to the Ombudsman by January. So, yun, madadagdagan na naman yan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.